Narito po ang News TV Quick Response Team sa Quirino Grandstand at ngayon nga po ay isinasagawa ang misa ngayong bisperas na kapistahan ng mahal na poong Nazareno. Dito po ginaganap ang tradisyonal na palik kung saan libo-libo nating mga kababayan at mga debotong pumipila para po makalapit at makalik sa imahe ng poong Nazareno na nasa grandstand. Ito po yung bahagi po ng pila. Kukunti po yan dahil ito po ay pinuputol upang hindi sila magsiksikan sa mismong entablado. Pero umabot po ng mahigit 1 kilometro ang pulupot ng pila ng mga pumipila na nais makalapit at makalik po sa imahe ng poong Nazareno. At ito po ay kanina pa nagsimula bandang hapon at tuloy-tuloy po ang pagpila ng ating mga kababayan. Papakita po natin sa inyo yung preparasyon ng ilan sa ating mga kapuso dito na dadalo po ng vigil dahil simula nga po mamaya pagkatapos ng misa, ituloy-tuloy po ito na vigil. Idudunga ho namin dito yung camera sa mismong platform namin kinatatayuan. Meron ho dyan na mga nag-set up na ng mga tent, na mga kubol para po pwestuhan nila sa magdamag na vigil dahil bukas po ng umaga ay dito rin po magmumula itong imahe ng Nazareno, pabalik po ng simbahan po ng dyan po sa Quiapo, sa mismong basilika. At nung nakarang taon po ay umabot na mahigit 20 oras ang pagbiyahe dahil po sa mga aberyan nangyari doon sa Andas, yung pong pinaglalagyan ng imahe. Pero sa pagkakataong ito may mga improvements po na ginawa yung committee upang hindi na po maulit yung mga pangyari nung nakarang taon. Ngayon po nagpapatuloy po itong misa at sa puntong ito na po makakasama po natin si Senior Superintendent Ronald Castilles, Deputy Director for Operations sa MPD. Magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Apo, sa ngayon po ba, kumusta naman po yung inilatag yung seguridad sa dami po ng mga tao na dadalo po rito at inasa pong dadagsa pa bukas ng umaga? Naglatag po kami ng 3,500 policemen and AFP personnel, kasama po ang Joint Task Force NCR, kasama po ang Philippine Coast Guard, MMDA, Red Cross, Department of Health, and City of Manila, Disaster Risk Reduction Management Council. Kami na po na rin ho kami mga K9 units na Opo, yan po ang contingency po ng Philippine Coast Guard, kasama din po sila rito. Opo, last year po may bomb threat, may terrorist threat na natanggap yung mga otoridad. Ngayon po ba kumusta po yung sitwasyon? Wala po kami natanggap na threat po ngayon. Opo, at siguro ano po yung paalala nyo kasi sa mga kababayan natin dahil sigurado bukas mapupuno na naman to, baka mag-agawan na naman para makaawa sa imahe. Well, nung Sabado po, nagkaroon po kami ng dry run dito sa Luneta, sa Grandstand, no? At kasama po yung mga mamamasa, yung mga devotees. At pinaktis po namin yung manner ng transition. Magmula po dun sa grandstand, bababa po yung Andas. Ilalakad po rito sa Independence Road. Dito po, halfway, sasalubungin na po ng mga mamamasan. So, mayroon po smooth transition. Na-practice na po yun. Hindi katulad po last year na sabay-sabay sila na nag-aagawan sa paghila ng lubid. At yun nga po, yung lubid ho ba, ganun pa rin ho ang haba? Ano po ang pagkakalam niyo dito? Well, yung lubid ganun pa rin. Kaya lang ang iniba ngayon, meron ng parang unawaan sa mga devotees na yung manner ng transition, magmula doon sa altar at dadalhin sa gitna, hindi na ganun ka-rush. Hindi sila mag-rush. Doon kasi doon nagsisimula yung sakitan eh. Opo. Sa panig po ng pulisya, handang-handa na po kayo? Opo, maglalagay po tayo ng mga intelligence operative sa kahabaan na ruta, which is about 6 kilometer, and we're deploying about 3,500 policemen. At maglalagay po tayo ng sub-ACP, yung Advanced Command Post. Ilalagay po natin 10 yung sub-ACP, ilalagay po natin sa kahabaan na ruta, mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo. Opo. Panguling salita po, paalala po sa ating mga kapuso na dadagsa din po dito bukas. Dinidiscourage po namin yung mga buntis, yung may sakit, mga handicap, mga bata, na huwag na pong sumali doon sa kalagitnaan ng prosesyon dahil baka masaktan lang. At yung pong mga nakainom o mga lasing, dinidiscourage po na huwag mag-inom bago sumama. Tsaka po yung mga, huwag na sila magdala ng mga alahas, pera. Yung mga alahas, pera, at baka... At yun po sa mga would-be, mga mandurukot, iwasan na po tulugan na to dahil last year, isa pong mandurukot ang nahuli at almost na namatay ho sa gulpi yung mga devotees. So, we are warning them na to, wag na hong gumawi dito. Siguro kung magdadala sila pera, eksakto na lang, pamasahe, pangkain ng konti. Pambili na lang ho at saka po yung matutulis sa bagay. Saka yung mga fireworks, bawal po lang fireworks.
bawal. Maraming po salamat, sir. Yes, thank you very Senior Superintendent Ronald Estillas po, Deputy Director for Operations ng Manila Police District. Kanina po nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap yung ilang po mga deboto at sila po ay nagtiyaga na pumila para makalik sa poong Nazareno. Narito po ang kanilang mga payag. Since 1976, bali 37 years na ako pumapasan ngayon. Binata pa ako noon hanggang sa nagkaasawa ko. Kasi nung una, kaya lang ako namanata dito dahil lang sa tatay ko. Nung nabubuhay pa tatay ko, nagkasakit ang tatay ko. Kaya sabi ko, sinubukan kong pumasan sa kanya. Lahat po ng dasal ko sa kanya, parang naano rin po, na yung pang naano po nyo yung mga dinig ko na dasal. Hindi na pa ako nagsisigarilyo, panata ko po, tsaka hindi na pa ako yung umiinom. Nang ako'y noon ay may sakit, ako'y operahin talaga sa matres, ay pamuhat na ako'y lumapit sa kanya, talagang nawala siya. Kaya habang nabubuhay ako at malakas ang katawan, lagi akong paparito sa kanya. Pag pinagpapatuloy ko yung deboto ng nanay ko, 2 years old pa lang ako, nagmimilagro na siya sa amin. Yung 2 years old ako, naputukan ako sa mukha. Ang ginagawa ng nanay ko, paluhod, binubuhat niya ako. Kaya pinagpapatuloy ko. Tapos tingin mo yung skin ko, okay naman eh. Pagkatapos